Grabe yung nangyari dito sa bagong bahay. Hindi pa man namin nararanasan tumira dito. Nagkaamag na kaagad. Sabi nila, hindi raw legit na taga Baguio kung hindi mo pa nararanasan na magkaamag sa bahay mo. Ngayong araw nga, ipapasyalan namin yung aming pangalawang bahay. Ito yung na-acquire namin kamakailan lang. Meron kasi kaming ipapagawa. Tamad na talaga ako mag-makeup ngayon. Pero ang hindi ko talaga malilimutan yung maglagay ng sunscreen. Di bali nang walang makeup, wag lang walang sunscreen. Gustong gusto ko tong brilliant kasi nga tamang-tama lang yung kanyang tone up effect. Walang lagkit, walang namumuong puti-puti. Kaya halos araw-araw gamit ko siya. Anyway, napanood nyo nga sa unang part ng video na to. Nagkaroon nga ng amag yung bahay namin. Kasi ang huli naming punta doon, noon pang birthday ni Amanda. June 20 pa yun. Well, hindi naman lahat ng bahay sa Baguio ay nagkakaamag. Lalo na yung madalas na may tao. Actually, ina-expect na rin naman talaga namin. Dahil nga hindi namin nabuksan yung mga bintana. Tapos hindi pa kami nakapag-install ng mga dehumidifiers. Paano sunod-sunod yung mga trabaho? Talagang sobrang busy namin. Kaya naman ngayon lang talaga kami makakabalik. Tungkol naman sa ipapagawa namin dito sa bahay, ang tinutukoy ko doon ay yung kortina. Yun na lang din kasi yung kulang dito sa bahay. As in, final touch na talaga. Ang tagal-tagal ko pang nagtingin kung sino magiging supplier namin. Hanggang sa nakapag-decide kami na sa AJ Home magpagawa. Galing pa nga sila niya ng Arayat, Pampanga. Anyway, bago sila magsukat, papakita ko muna sa inyo kung anong nangyari. Well, actually, dito lang naman yan sa may baba. Dito sa may bandang office ko. Grabe, sobrang dami talagang mga amag. Buti na lang sa may bandang kisame lang. Wala sa mga furniture, sa mga foam. Doon lang talaga sa mga kisame. Sinimulan na nga magsukat ng AJ Home. Nahanap ko lang din sila sa Facebook. Tapos ayun, nakita ko yung ibang mga sample nilang gawa. Ganun pa naman yung gusto kong mangyari sa bahay. Tsaka nag-canvas din talaga ako. Bukod sa maganda yung mga gawa nila, mura din. Anyway, nandito nga din pala yung architect ng area. Siya nga yung nag-design nitong bahay. Sabi ko nga sa inyo, nabili na namin to nang nakatayo na. Brand new to ha? As in, bagong-bago. Naku, tignan nyo naman yung nangyari sa aming mga decorations. Hindi ko pa man i-start ang aking Airbnb. Mukhang mapapapalit na naman ako ng mga gamit. Well, kasalanan din naman talaga namin. Dahil nga nakalimutan namin magbukas man lang ng ilang bintana. Tapos hindi pa namin napupuntahan o napapasyalan man lang, nagpa-help nga kami kay architect kung anong dapat gawin. And sinabay na rin i-discuss namin yung mga warranties nitong bahay. Pinakita nga ulit sa akin yung mga nagawan na nila. Asphalt na motorized curtain yung gagawin sa bahay namin. Syempre, para smart home na smart home talaga. Ayoko naman din ng basta-basta lang na kortina tsaka mga blinds. Gusto ko yung talagang lapat na lapat. Yung talagang pinagplanuhan. Katulad niya, no? Ang kaganda. So, ito nga yung mangyayari papunta doon sa balcony. Ayan na nga at sinusukatan na nila. Balak pa naman sana naming mag-open sa August. Once na matapos na nga yung mga permits. Ngayon pa nga lang, ang dami-dami nang nag-i-inquire sa emails ko. Wala pa naman kaming official Facebook page. Hindi ko pa nga alam kung ano ipapangalan ko dito. Sayang talaga yung mga decorations. Hindi ko nga alam kung masasalba ko pa ba tong mga to. Ang mamahal pa naman. Walang plano nga sana. At least man lang twice a week dito kami magstay habang hindi pa nasisimulan yung Airbnb. Pero ayun na nga, nagsunod-sunod yung mga trabaho. Syempre, sayang din naman kung tatanggihan. Kaya naman buong July hanggang August nga next month, punong-puno yung schedule namin. Kaya ang gagawin namin sa mga susunod, kapag natanggal na yung mga amag, maglalagay na talaga ako ng mga malalaking dehumidifiers. Alam nyo naman, nasa Baguio tong bahay namin. Talagang prone sa amag, lalo na kapag umuulan. Tapos eto pang nangyari na hindi namin napupuntahan, nakasara lang yung mga pinto at bintana. Kaya yan tuloy yung nangyari. Buti na nga lang at mangilan-ngilan lang yung inamag. Anyway, kung may masasuggest kayo na pwedeng gawin, let me know ha. Pero ang nirecommend lang talaga sa amin is mga dehumidifiers. After magsukat ng AJ Home sa first at second floor, dito naman sila ngayon sa master bedroom. Etong motorized na curtain na yan, nandyan na talaga yan nung binili namin. Kaya lang sabi ni sir, mas maganda raw kung papalitan. Para pare-pareho lahat ng mga kulay. Sabi ko nga siya ng bahala. Basta kako sa ikagaganda nitong bahay. Sa totoo lang ha, sobrang laki na rin ang nagastos namin dito. Sa mga furniture pa lang, sa mga decorations. Naku, ang sakit talaga. Kaya kapag nag-open kami, mag-book kayo ha. Para makabayad-bayad kami sa bangko. Char! So anyway, excited na nga ako sa kalalabasan ng aming mga curtains and blinds. Sa August 9 na rin daw nila ito mai-install. Parang less than 2 weeks nga lang yung paggawa nila. Kung tutuusin, napakarami nito ha. Ang dami-daming mga bintana rito sa bahay. Siya nga pala nabanggit ko kanina na galing pa silang Arayat, Pampanga. Dahil ang office nila ay located talaga doon. Hindi to sponsored ha. Baka isipin yung nagpa-promote sila. Pero for sure din naman, meron at merong magtatanong. Kaya naman ilalagay ko na lang din dito yung itsura at location ng kanilang office. At saka Facebook page kung saan pwede kayo mag-contact. Konti na nga lang at matatapos na rin sila.
sila. Alam niyo yung kurtina namin sa unang bahay? Naku, DIY lang yun. Kami lang talaga ni Kevin yung naglagay-lagay. Pero syempre, hindi namin pwedeng gawin yun dito. Dahil pang Airbnb siya, kailangan lahat talaga pulido. Lahat maganda, lahat quality. Syempre, nakakahiya din naman sa inyo, no? Baka mamaya laitin nyo pa. Char! Kaya naman sisiguraduhin ko na hindi talaga ako mapapahiya. Alam nyo, nakaka-amaze itong AJ Home. Kasi kada nag-i-install pala sila, talagang may dala-dala silang makina tsaka sastre. On the spot talaga nilang tinatahi. Para syempre, kung may kulang o di kaya sobra, hindi yung basta na lang nilang iiwan. Kahit pa sinukat nila, hindi naman may iwasan minsan may discrepancy. Kaya ang ganda ng idea na dala-dala talaga nila yung makina pantahi. And this time, namimili na nga kami ng mga kulay, ng mga fabrics, at mga design na gagawin. Nagpatulong na nga din ako sa kanila. Kasi kung ako lang, baka color pink pa na kurtinang piliin ko. Syempre sabi ko, yung tutugma naman sa theme nitong bahay. Pare-pareho yung kulay, para talagang magandang tignan. Konti na nga lang at matatapos na rin yung pagpapaganda namin dito sa bahay. Susunod yung pagbili naman namin ng mga kagamitan tulad ng mga foam, mga tuwalya, iba pang mga appliances, kitchenwares, basta madami pa. Katakot-takot na gastos na naman. Kaya uulitin ko ha, abangan nyo yung pag-open namin. Nang matapos na nga kami sa pagde-decide, sabay-sabay na rin naman kaming umalis dito sa bahay. Paano ba yan? Next update natin yung pag-install na. Sobrang excited na ako. Abangan nyo ulit ha. Tsaka sa susunod ipapakita ko to, wala nang amag. Sure yan. Yun lang, bye!